Let's open the Bible, John chapter 5. Punta tayo sa aklat ng Biblia, doon po sa John chapter 5. John chapter 5, verse 1 to 9. Punta po tayo sa John chapter 5, verse 1 hanggang verse 9. With Brother Arvin, we're gonna read alternately. Okay, babasahin ko po mula sa verse 1. Pagkaraan nito ay nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Sa mga ito ay nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, mga bilay at mga lumpo. Verse 5, naroon ang isang lalaki na may 38 taon ng may sakit. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig kapag kinakalaw ko ang tubig at samantalang ako'y lumalapit ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Verse 9, at kaagad gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon nga'y araw ng Sabat. Every Sunday, we have been studying the book of John, Tuwing linggo, tayo po'y nag-aaral ng aklat po ng John. the chapter by chapter. Kaya ito po ay kapitulo by kapitulo. John chapter 1 is talking about who Jesus is. Sa John chapter 1, pinag-usapan kung sino si Jesucristo. The Jesus is God who came to this world as a form of man. Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang na maging anyo ng tao. In John chapter 2, we can see the first miracle of Jesus. Doon po sa chapter 2, nakita po natin yung unang himala ni Jesucristo. The Jesus changed the water to the wine. Binago ni Jesus yung tubig na naging alak. So Jesus said, "Fill the water into the water pot." Kaya sinabi ni Jesus, punaan ninyo ang tubig ng tapayan. So like this, when we feel the word of God in our heart, we can see the great work of God. Gaya po nito, kung pinupuno natin ng tubig yung ating puso, nakikita po natin yung gawain ng Diyos. And in John chapter 3, we can see what is being born again. At doon naman po sa John chapter 3, maunawaan po natin kung ano yung kahulugan ng ipananganak na Many muli. people misunderstand when they transfer to another church, when they change their life, they say they are born again. Maraming mga tao, hindi po nila naunawaan na kapag sila po ay lumipat sa ibang mga iglesia, ng born again na iglesia, sila po ay born again na rin. But being born again doesn't mean like that. Pero yung pagpanganak na muli ay hindi po yung ganong kahulugan. Because of our sin, our spirit is dead. Dahil po sa ating kasalanan, yung ating espiritu ay patay. That's why only through the Jesus Christ, when we really get the eternal life, that is the being born again. Kaya sa pamagitan lamang po ni Jesucristo na nakakukuha tayo ng walang hanggang buhay, ito po yung tunay na kahulugan ng ipanganak na muli. And in John chapter 4, we can see the Samaritan woman. At doon naman po sa John chapter 4, nakita po natin yung Samaritanong babae. So Jesus told to her, Jesus is the fountain of the everlasting life. Kaya sinabi ni Jesucristo sa kanya, siya yung bukal ng isang walang hanggang buhay. So we feel thirsty through the worldly things and all other things. Kaya tayo nakakaramdam ng uhaw pagdating dito sa makamundong bagay at sa iba pong bagay. But when we really get salvation by Jesus Christ, we don't feel thirsty anymore. Pero pagkatapos na naunawaan natin yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi na tayo kailanman nauhaw. Because we find the truth and our heart is really satisfied and joyful. Dahil naunawaan na po natin yung ating katotohanan at yung ating puso ay talagang naging masaya na at nagkaroon ng kagalakan. And in chapter 5, we can see another miracle of Jesus. At doon naman po sa chapter 5, makikita po natin yung isa pang himala ni Jesucristo. Here is the pool, the Bethesda. Meron po ditong lawa na tinatawag na Bethesda. And when the angel stir up the water, and if whoever steps into the pool, then he can be healed.
At pagkatapos ng anghel ay kalawkawin yun pong tubig, yung mga taong pupunta po doon ay gagaling. But here is the one certain man who had sick for 38 years. Pero may isa pong tao o matanda na, may isa pong tao na matagal na pong nandoon sa loob ng 38 taon. Then verse 6, Jesus asked him, "Do you want to be made well?" Kaya sinabi ni Jesucristo sa kanya, ibig mo bang gumaling? Then verse 7, he says, "Nobody put me into the water." Kaya sabi po niya, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig. Then verse 8, Jesus said, "Rise, take up your bed and walk." Kaya sinabi ni Jesucristo sa kanya, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Then he was healed. At siya ay gumaling. He really rose and walked. Siya po talaga ay bumangon at siya ay kumilos. So through this passage, we can learn the many lessons. Sa pamagitan po nito pong paksa, mauunawaan po natin maraming mga bagay. The first, without the help of God and without the help of Holy Spirit, nobody can get salvation. Unang-una, kung wala ang tulong ng Diyos at ang banal na Espiritu, walang sino man ang malaligtas. Then, God helps the whom to realize the true salvation. At pagkatapos, tinutulungan po ng Diyos yung mga taong meron pong sinseridad na puso ng kaligtasan. When we realize that we cannot save ourselves, God help us to get salvation. Kapag naunawaan po natin na hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, tutulungan po tayo ng Diyos na maligtas. And when we desire to be saved, God saves us. At kung nanaisin po natin na maligtas, liligtas po tayo ng Diyos. And because of the faith, we can get salvation. At dahil sa pananampalataya natin, tayo po'y naliligtas. Then when we get salvation, God commands us, "Rise, take up your bed and walk." Kaya pagkatapos po na tayo maligtas, sasabihin ng Jesucristo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan. So today, we're gonna learn the one by one, these lessons. Kaya ngayon, isa-isa po natin pag-uusapan ito pong paksa. The verse 4, would you read again? Sa verse 4, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang manaog sa tipunan ng tubig, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. So it means, even though anyone enter this pool, if the angel doesn't stir up, nothing happened. Ibig sabihin, kahit sino man yung lumuson po doon sa tubig, kapag yung anghel hindi nyo po kinalawkaw yun pong tubig, walang sino man po yung gagaling. So it means, the water doesn't have any power to heal the people. Ibig sabihin, yung tubig ay wala pong kapangyarihan na magpagaling sa mga tao. Because of God, only when God works, the people were healed. Dahil lamang po sa pagkilos ng Diyos, kaya po yung mga tao na gumagaling. So here is a very important lesson. All the sick people indicates all sinners. Ito po yung merong napakahalagang paksa na lahat ng mga may sakit na mga tao, ito po yung kumakatawan sa mga taong makasalanan. And if God doesn't allow, if God doesn't work, nobody can get salvation. At kung hindi po papahintulutan ng Diyos, wala pong sino man ang malaligtas. Please bookmark here and let's look at the 1 Corinthians chapter 2. Lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa unang Korinto, chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. Unang Korinto, chapter 2, verse 4 hanggang verse 5. Verse 4 and 5, would you read? Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit ng mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Apostle Paul says, whenever he delivered the message of God, he was so trembling. Kaya si Apostol Pablo, sa tuwing nangangaral siya ng salita ng Diyos, siya po talaga ay may pagnanais. He was so afraid. Siya po ay mayroon pong takot. Because no matter what he delivered, if the Holy Spirit doesn't work, nobody can get salvation. Dahil kapag siya po ay nagbibigay ng mensahe ng salita ng Diyos, kung hindi man po siya tutulungan ng banal na Espiritu, wala pong sino mang maliligtas. So he prayed the verse 5, your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Kaya po siya ay nananalangin na sinabi po sa versikulo 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. We have a UP in Philippines. Kaya meron po tayong UP dito po sa Pilipinas. All the smart people study in UP. Marami pong mga matatalinong tao yung pong nag-aaral sa UP. In Korea, we have a Seoul National University. That is like a UP.
Doon po sa Korea, meron naman pong tinatawag na Seoul National University. Ito po ay parang katulad ng CUP. They are super smart. Sila po talaga yung matatalino. And I conduct a Bible seminar in Seoul National University and counsel them. Ako po yung nagsagawa ng Bible Seminar doon po sa Seoul National University at kinounseling ko po sila. And I really realized that the people get salvation not because they are smart. At naunawaan ko, yung mga tao doon naligtas hindi po dahil sa sila'y matalino. They are super smart. But even though I explained the what is the true salvation in the Bible, because their heart is not ready, God doesn't help them to realize that. Kaya doon pong kinounseling ko po sila at ipanaunawa ko po sa kanila yung tungkol sa kaligtasan. Pero kung yung Diyos ay hindi po kumilos sa kanila, hindi po talaga sila maliligtas. So who can realize the true salvation? Kaya sino po makakaunawa ng tunay na kaligtasan? To whom does God help to realize the true salvation? Sa Kanya na mga taong nagnanais na maunawaan yung kaligtasan. Let's go back to John chapter 5. Balik po tayo sa aklat ng John, chapter 5. The first condition is we have to realize our inability. Kaya yung unang bagay na dapat po nating maunawaan, dapat maunawaan po natin yung kawalan nating kakayahan. The verse 5. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Sabi po sa verse 5, naroon ang isang lalaki na may 38 taon ng may sakit. So think about this. This man had been sick for 38 years. Pag-isipan niyo po ito pong taong to, mayroon na po siyang sakit sa loob ng 38 taon. So probably he tried to do everything he can do. Sa katunayan, ginagawa niya po lahat ng kanyang makakaya. This food is good for my sickness, then he tried it. Yung itong pong pagkain ay mabuti para sa aking kalusugan, pero sinubukan niya. That hospital is good, that doctor is good, he visited. Yung ospital mabuti, yung doktor maayos, bumisita po siya doon. But for 38 years, he could be healed. Pero sa loob ng 38 taon, hindi po siya kailanman And gumaling. eventually, he realized that he cannot do anything. At pagkatapos na unawaan niya, wala po siyang kayang gawing The anuman. verse 7, would you read? Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig. Kapag kinakalaw ko ang tubig at samantalang ako'y lumalapit, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. So he said, nobody put me into the pool. Kaya sinabi po niya, walang sino mang naglalagay sa akin sa tubig. I cannot go into the pool and nobody helps me. Hindi ko kayang pumunta doon sa tipunan ng tubig at walang tumutulong sa akin. It means I cannot save myself. Ibig sabihin, hindi ko kayang iligtas yung aking sarili. These kind of people can get salvation. Ganitong klase ng tao, yun pong maliligtas. Many people already wear so many clothes. Napakaraming tao po nagdadamit ng napakarami pong mga damit. In order to get salvation, they have to stand before God naked sinner. Kaya pagharap po sila sa Diyos, sila po'y tatayo sa harapan ng Diyos ng hubad. But they don't give up their clothes Pero hindi po nila inaalis yung kanila pong mga damit. because they think that clothes is good. Dahil iniisip po nila, yung kanilang damit ay napakabuti. That's why they cannot get salvation. Kaya hindi po sila maliligtas. Please bookmark here and let's look at the Matthew chapter 22. Ilagyan po natin ito ng tanda at balik pupunta po tayo sa aklat ng Mateo chapter 22. Matthew chapter 22 verse 10. Sa Mateo chapter 22 verse 10, The one king held the wedding ceremony. may isa pong hari na humahawak doon po sa isang, na may pamumuno doon po sa isang kasalan. Then verse 11, when the king came in to see the guests, he saw the man there who did not have the wedding garment. Sa verse 11, ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. In Israel, when they have the wedding ceremony, at the gate, the host give the wedding garment. Kaya doon po sa Israel, kapag meron pong kinakasal, yung pong host, sila po'y nagbibigay ng isang damit pang kasal. So all the people who came into this hall through this gate already received the wedding garment and wear it. Kaya lahat po ng mga taong dumaraan dito po sa may pintuan, binibigyan niya po ng mga damit pang kasal yung mga tao. But when the king visited to see the guests, there is one person who doesn't wear the wedding garment.
Nung panahong pumasok na yung hari doon po sa kasalan, nakita niya yung isang tao na hindi po nakasuot ng pangkasal. So the king asked, "Where is your wedding garment?" Kaya tinanong po siya ng isang hari, nasaan yung iyong damit pangkasal? The Bible says he is speechless. Kaya sabi po sa Biblia, siya po ay walang anumang sinabi. So there are two possibilities. Meron pong dalawang pwedeng mangyari. He didn't pass through the gate. Hindi po siya pumasok doon po sa pintuan. Through another way, he came in. Sa pamagitan ng ibang daan, siya po ay pumasok. And another way is, he received the wedding garment, but he think his clothes is better than wedding garment. At isa pang posibleng mangyari, na siya ay pumasok nga doon sa pintuan, pero hindi niya tinanggap yung pong damit pangkasal, kundi ginamit niya yung kanyang sariling pangdamit. My clothes is Nike. Yung damit ko ay isang Nike. It's very brand new. Napakabago. It's much better than this wedding garment. Mas maganda kaysa sa mga damit So pangkasal. even though the host already prepared the garment, he didn't wear that garment because he think his clothes is better. Kaya kahit ang panauhin ay nagbigay na ng damit pangkasal sa kanya, iniisip pa rin niya yung kanyang damit pangkasal ay mas maganda. Then the Bible says he went to hell. Kaya He sabi- was cast into the hell. Kaya sabi po sa Biblia, siya po'y itatapon sa lawa ng apoy. God already prepared the garment of salvation. Inihanda na po ng Diyos yung pong damit pangkaligtasan. But who can wear that garment? Pero sino po yung magsusuot ng ganong Who uri ng can damit? get true salvation? Sino po makakuha ng tunay na kaligtasan? When we realize that we are all naked sinners and we cannot go to heaven by our ability or power, God give us the garment of salvation. Kaya kung maunawaan po natin na wala naman tayong anumang kakayahan para maligtas, tutulungan po tayo ng Diyos na maligtas tayo. But many people wear so many clothes to cover their sins. Pero napakarami pong mga tao na nagsusuot ng napakaraming mga damit para takpan yung kanilang kasalanan. I already attend the church for many years. Umatid na ako ng maraming iglesia na napakaraming taon na. I always help poor people. Tinutulungan ko yung mga mahihirap na mga tao. I always praise the Lord and pray. Lagi akong nananalangin sa Diyos at na niluluwalhati ko siya. But even though he did so many things, he's still naked sinner. He's a sinner before God. Pero kahit na marami po siyang anumang ginawang mabuti sa harapan ng Diyos, siya pa rin po ay hubad sa harapan ng But he Diyos. doesn't know who he is before God. Pero hindi niya po kailanman nalaman kung sino siya sa harapan ng Diyos. That's why he's not ready to get salvation. Kaya hindi po siya handa na maligtas. So God wants to take off this old garment to let him stand before God as a naked sinner. Kaya ninais ng Diyos na tanggalin lahat ng kanyang mga damit para maunawaan niya na siya ay isang hubad na makasalanan. In Genesis chapter 3, when the Adam committed the sin and God called him, he said, I was naked, so I'm high. Kaya doon po sa Genesis chapter 3, noon po nakita ng Diyos sila Adan na sila'y nagtatago, sinabi ni Adan sa kanya na dahil ako'y hubad. Actually, at the time, he wore the garment of the fig tree. Noong panahon na yon, sila po ay nagsuot ng isang damit na galing po sa dahon ng igos. But he knows he cannot cover his shame with these kind of clothes. Pero nalalaman po niya na hindi niya kayang takpan lahat ng kanyang mga kahubaran sa pamagitan lamang po ng dahon. That's why he's confessed that he's naked. Kaya inamin niya po sa Diyos na siya po'y hubad. When we realize that we are naked sinner, God help us to understand the salvation. Noong naunawaan po natin na tayo po'y hubad na makasalanan, tinulungan po tayo ng Diyos na tayo po'y maligtas. And then we have to desire to get salvation. At ninais din po natin na magkaroon ng kaligtasan. Let's go back to John chapter 5. Balik po tayo sa aklat ng John chapter 5. John chapter 5, verse 6. John chapter 5 sa verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at malamang siya'y matagal nang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Jesus asked him, do you want to be made well? Tinanong po siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? What do you think? Jesus already knew or he really didn't know whether he really want to be healed? Ano po sa tingin nyo? Alam na ba ni Jesucristo na nais ng lalaking iyon na gusto niyang gumaling? Jesus already knows. Alam na po ni Jesus. Then why did he
ask this question? Pero bakit niya pa ito itinanong? Because he wants to check how much these sick people desire to be made well. Dahil ninais niya na gusto niyang makita doon po sa tao na mayroon siyang desire na puso na gumaling. And he also wants to remind how much he desire to be well. At kailangan mapaalala sa kanya kung gaanong ninanais niya na siya'y gumaling. That's why Jesus asked, do you want to be made well? Do you really want? Kaya tinanong po siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Ibig mo ba talagang gumaling? So sometimes when I conduct a Bible seminar, some people really desire to get salvation. Kaya kuminsan kapag ako po yung nagsasagawa noon pong Bible seminar, yung ibang mga tao, ninanais po talaga nila yung kaligtasan. After sin session, the one time, when I counseling about sin session, this person didn't want to go back home. Isang araw po, nung ako po yung nagsagawa ng counseling, doon nung araw po ng session ng sin session, ayaw niya na po talagang umuwi. Pastor, if I die on the way, I have no chance to listen the gospel. Sinabi po niya, kapag ako'y uuwi at masagasaan o maaksidente ako sa daan, wala akong panahon para sa kaligtasan. So I cannot wait until tomorrow. Hindi ko po maihintay hanggang bukas. So I check again and again. He really want to get salvation. Kaya nung sinuri ko po ng paulit-ulit, talagang ninais niya talaga na maligtas. And he says, until you explain the salvation, I'll not go back home. Kaya sinabi po niya, na hanggat hindi pa nagkaroon ng fifth session ng Bible seminar, hindi pa ako uwi. So I counsel, then immediately he understand. Kaya nung kinounseling ko po siya, agad-agad siya po'y naligtas. He's humble and he desire. Siya po'y nagpakumbaba at mayroon po siyang nais ng puso. And who can get salvation? At sino po yung maliligtas? The people who have the faith to God can get salvation. Yung pong mga taong may pananampalataya sa Diyos, yung pong maliligtas. The verse 8 and 9, John chapter 5, verse 8 and 9, Jesus said, rise, take up your bed and walk. And the verse 9, immediately the man was made well and took up his bed and walked. Kaya doon po sa chapter 5, verse 8 hanggang verse 9, sinabi po nun sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka, at kaagad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. When Jesus said this word, he really believed it. Nung sinabi po ni Jesus, siya po'y talagang naniwala. Because of the faith, he was healed and rose up. Dahil po sa kanyang pananampalataya, siya po'y gumaling at siya po'y Who bumangon. can get salvation? Sino pong maliligtas? The person who realizes he cannot save himself. And the person who really desire and person can get salvation only by the faith. Yung pong mga taong naunawaan niya na wala siyang kakayahan na maligtas, at yung pong mga taong meron po siyang pagnanais na maligtas, at yung pong taong meron pong tunay na pananampalataya ng kaligtasan. Let's look at the Mark chapter 2. Kaya tingnan po natin sa aklat ng Marcos, chapter 2. Mark chapter 2, verse 3. Here is the man who is the paralytic. Meron pong isang tao na lumpo, Paralytic. lalaking lumpo, So he cannot move. kaya hindi po siya makagalaw. So probably he gave up his life. Kaya sa katunayan, sinuko niya na po yung kanya pong buhay. He tried so many ways to be healed, Kaya sinusubukan niya po yung ibang mga bagay para po siya gumaling. but he couldn't do anything. Pero wala po siyang anumang magawa. But at that time, his friends, maybe neighbors, the Bible doesn't say that, but the other people talk about him, about Jesus probably. Pero noong pong panahon na yon, may isang pong tao na pinag-uusapan yung tungkol po kay Jesus. And he heard about Jesus. At narinig niya po yung tungkol kay Jesus. He believed in Jesus. Siya po yung nanampalataya kay Jesus. He really believed that if he can meet Jesus, he could be healed. Siya po yung naniniwala na kapag tutulungan po siya ni Jesus, siya po yung gagaling. That's why
the other people brought him to Jesus. Kaya yung mga tao, dinala po siya kay Hesukristo. But there are so many people surround Jesus. Pero napakaraming mga tao pong nakapaligid kay Jesus. They couldn't reach Jesus, Hindi po nila maabot si Jesus. but they have a desire. Pero meron po silang pagnanais. That's why they went up to the ceiling, the roof, Kaya umakyat po sila doon po sa kisame. and they take off the roof, At inalis po nila yun pong bubungan. and they put down this paralytic to Jesus. At ibinaba po nila yun po lalaking lumpo kay Hesukristo. So this paralytic realized he cannot do anything, Kaya naunawaan po noong pong lalaking lumpo na wala po siyang anumang magagawa. and he realized he desired to be healed, Kaya ninais niya po na siya po'y gumaling. and because of the faith, he is getting well. At dahil sa kanyang pananampalataya, siya po'y gumaling. Let's look at the verse 5. Punta po tayo sa verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." When Jesus saw their faith, Kaya nung nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya, their faith means the faith of the people who carry this paralytic and including this paralytic. ibig sabihin ng kanilang pananampalataya, noong po nakita ni Jesus yung pananampalataya ng mga taong tumulong sa lalaking lumpo at sa lalaking lumpo So mismo. this man already have the faith. He really believed the power of Jesus. Kaya ito pong mga taong ito, sila po'y talagang may pananampalataya na at naniniwala sila sa kapangyarihan ni Jesucristo. No matter what we do, we cannot pay the penalty of even one single sin. Anumang mga bagay na dapat natin, anumang mga bagay na gusto natin gawin, hindi natin magagawa kahit sa isang maliit na bagay But lang. 2,000 years ago, Jesus took away the sin of the world. Pero 2,000 taon nang nakakalipas, kinuha na po ni Jesucristo lahat ng ating kasalanan. And he already paid all. At binayaran niya na po lahat. That's why he said, natupad na, tapos na on the cross. Kaya sinabi po niya, natupad na, tapos na doon po sa krus. When we believe this, because of this faith, we get salvation. Kapag tayo po'y naniwala na dahil dito po sa ating pananampalataya, tayo po'y maliligtas. There is no other way. Wala pong ibang paraan. Let's look at the Mark chapter 5, Punta po tayo sa aklat ng Marcos, chapter 5. Abante lang po ng konti. verse 25 and 26. Sa verse 25 hanggang verse 26. Would you read? May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubang naghirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. So this woman was sick because of the flow of the blood. Ito pong babaeng ito, siya po'y may sakit dahil po sa kanyang pagdurugo. The verse 26, she visited so many doctors. Doon po sa verse 26, nakita po natin na binumisita po siya sa maraming mga doktor. And she wasted all the money. At sinayang niya po yung kanyang mga pera. Sayang. But she got worse and worse. At talagang naging malubha pa yung kanyang karamdaman. So, after 12 years, she realized that she cannot do anything. Pagkatapos po na 12 taon, naunawaan niya po na wala po siyang anumang magagawa. But verse 27, when she heard about Jesus, so she heard about Jesus. Sabi po sa verse 27, narinig niya ang tungkol kay Jesus. Ibig sabihin, nung narinig niya po yung tungkol kay Jesus, And she really desired to be healed. siya po ay nagnais na gumaling. And she really believed that even though she touched the garment of Jesus, she couldn't be healed. At siya din po ay nananampalataya na kapag nahawakan niya lang po yung laylayan ng damit ni Jesus, siya po'y gagaling. So verse 27 and 8, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Narinig niya ang tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan ng likuran niya at hinipo ang kanyang damit sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. This is a great faith. Ito po yung napakagandang pananampalataya. She thought, I don't need the prayer of Jesus. Iniisip po niya na hindi ko na kailangan ng panalangin ni Jesus. I don't need the touch of Jesus. Hindi ko na kailangan ng paghawak kay Jesus. If I just touch the edge of his garment, I'll be healed. Because that much Jesus is powerful. Kaya kung hihipuin ko lamang po yung dulo ng kanyang damit, ako po'y gagaling na. Ito po'y talagang makapangyarihan. So she came to Jesus, and Kaya- there are so many people. Kaya siya po ay pumunta kay Jesus at napakarami pong mga tao. The Bible says the many people push Jesus when they move.
Sabi po sa Biblia, tinutulak po ng mga tao sa Jesucristo nung sila po'y lumalakad. So she stretched her hands to At- touch Jesus. At sinubukan niya pong iunat yung kanyang mga kamay para pong mahawakan si Jesus. Because of the so many people, it was very hard to touch Jesus. Dahil po sa napakarami mga tao, napakahirap para po mahawakan si Jesus. But when she touched the garment, she was well. Pero noong nahawakan niya yung pong damit ng laylayan ni Jesus, siya po'y gumaling. Think about this. So many people touched Jesus, Pag-isipan niyo po ito, napakaraming mga taong humahawak kay Jesus. but nothing happened to them. Pero wala namang anumang nangyayari. Only this woman was healed. Pero sa pamagitan lamang po ng babae, siya po'y gumaling. Jesus said, verse 30, Kaya sinabi po ni Jesucristo sa verse 30, immediately knowing in himself that the power had gone out of him. So it means Jesus has a power. kaya sabi po sa verse 30, pagkabatid na may lumabas ng kapangyarihang mula sa kanya, yun Who- pong kapangyarihan ni Jesucristo. Who received this power? Sino pong nakatanggap nito pong kapangyarihan? A one who believed in Jesus. Yung pong taong nanampalataya kay Jesus. Other people really touch Jesus, but they don't have a faith. Yung iba mga tao, hinahawakan po nila si Jesus pero wala po silang Only this pananampalataya. woman really believed that the power of Jesus, that's why she was healed. Tanging itong babae lamang po yung meron pong tunay na pananampalataya, kaya po nang hinuwakan niya si Jesus, siya po'y gumaling. In Leviticus chapter 15, there is the rules of the flow of the blood. Kaya doon po sa aklat ng Leviticus chapter 15, meron pong batas doon tungkol po sa pagdurugo. So if the woman has that sickness, whatever she touch it becomes dirty. Kaya sabi po doon sa Lumang Tipan, na kapag ang babae ay meron pong sakit na ganong karamdaman, kahit anumang bagay yung kanyang hawakan, ay yun po yung magiging marumi. Then here is a question. At meron pong katanungan dito. Here is Jesus. Andito po si Jesus, She touched Jesus. hinawakan niya po si Jesus. Then here is a question. Then when she touched Jesus, Jesus became dirty or this woman became clean? Ito po yung katanungan. Yung pong hinawakan ng babae si Jesus ba ay naging marumi o yung babae ay naging malinis? She made Jesus dirty or Jesus made this woman clean? Ginawa niya bang marumi si Jesus o ginawa ni Jesus na yung babaeng maging malinis? Jesus made her clean. Ginawa ni Jesus na yung babaeng maging malinis. Jesus won. Si Jesus, siya po yung nanalo. Tama ba? Here is a dirty cup. Meron pong maruming mga baso. I washed it in the ocean. Ito po yung nilinis ko sa loob ng sa karagatan. Then this dirty cup make the ocean dirty or ocean cleans this dirty cup? Pero ito pong maruming baso, naging marumi ba yung karagatan o yung karagatan ay nalinis po niya yung baso? The ocean cleans dirty cup. Yung karagatan ay nalinis niya po yung maruming baso. Jesus has his power is more than enough to cleanse her dirtiness. Yung kapangyarihan po ni Jesucristo ay higit pa na malininis yung karumihan po ng babae. I'm terrible sinner. Nobody can pay the penalty of all my sins. Ako po'y terribling makasalanan. Walang sino mang makapagbabayad ng aking kasalanan. Don't worry. Jesus' blood is more than enough to cleanse all our sins. Huwag po kayong mag-alala. Sapat na si Jesus para linisin po yung ating mga karumihan. Jesus' blood has that much power. Yung dugo po ni Jesus, yung higit pang may So kapangyarihan. only when we have a faith, only by the faith, we get salvation. Kaya sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, tayo po'y naliligtas. Even after we get salvation, we can be stumble and make a mistake and commit a sin. Kahit na pagkatapos daw tayo po'y naligtas, tayo po'y natitisod pa rin, nakakagawa pa rin ng mga kamalian at mga kasalanan. At that time, who can change our life? At ng mga panahon na yon, sino po yung magbabago ng ating pong buhay? Jesus Christ. Si Jesus. Jesus has a power to change our life. Si Jesus po ay may kapangyarihan para baguhin yung ating pong buhay. Let's look at the 1 John. Punta po tayo sa unang 1. 1 John chapter 1 verse 9. Sa unang 1, chapter 1, verse 9. First John chapter 1 verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan
at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. If we confess our sin, even though we commit a sin, we can commit a sin. Even though we get salvation, we can commit a sin. Kung ipahahayag natin yung ating mga kasalanan, ibig sabihin, kahit na naligtas na po tayo, nakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Then the fellowship with God is broken. At yung ating fellowship sa Panginoong Diyos, yun po'y nasisira. So to recover our fellowship, we need to confess our sins. At para mapunong balik yung ating pong fellowship sa Diyos, kailangan po natin maipahayag yung ating kasalanan. Then He is faithful and just to forgive us our sin. It means He recovered the fellowship with us. Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin. Ibig sabihin, pinanumbalik ng Diyos yung ating pong fellowship sa Kanya. Then the last part, to cleanse us from all our unrighteousnesses. At sa huling bahagi, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Not only He recovered the fellowship with us, but also He has a power to cleanse our sin, to stop our sins. Kaya hindi niya lamang po panunumbalikin yung ating fellowship, kundi aalisin niya rin po at lilinisin niya po lahat ng ating mga karumihan ng ating mga kasalanan. So Jesus has a power to save us. Kaya meron pong kapangyarihan si Jesus para iligtas tayo. And even after we get salvation, Jesus has a power to change our life. At pagkatapos na tayo po maligtas, meron din pong kapangyarihan si Jesus na para baguhin yung ating buhay. Sometimes some brothers and sisters are so depressed because of their sins. Kung minsan, may mga kapatid, sila po'y nanlulumo dahil po sa kanilang kasalanan. I got salvation, but I always commit a sin and I feel guilty before God. Ligtas na ako, pero nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Talagang nakakahiya sa harapan ng Diyos. I really want to glorify Jesus, but I always fail. Ninais ko pa talagang maluwalhati yung Diyos, pero lagi ako nagkakamali. I want to change my life, but I can't. Gusto ko pa talagang baguhin yung buhay ko, pero hindi ko kaya. Yes, we can't. Totoo po. But Jesus can. Totoo po, hindi po natin kaya. Pero si Jesus, kayang-kaya niya. Because Jesus has enough power to change whole our life. Dahil meron na pong sapat na kapangyarihan si Jesus para baguhin yung ating buhay. In some seaman was in the boat. Meron po isang seaman, nandun po siya sa isang bangka. They were on the Amazon River. Sila po'y pumunta sa Amazon River. Then other people found them. Then they are about to die. At natagpuan sila ng mga tao, ay sila po'y mamamatay na. Their skin, their lips became dark. Yung kanilang mga balat at yung kanilang mga labi ay umitim na. So other people asked, what happened? Why you are dying? Yung ibang mga tao, tinanong po sila, ano nangyari? Bakit They- parang mamamatay na kayo? They said, please give us the water. At sinabi po nila, pakiusap, bigyan nyo kami ng tubig. We are dying because of no water. Mamamatay na kami kasi walang tubig. Then other people were so curious because they are on the river. Kaya yung mga tao, naguluhan talaga sila dahil sila po ay nandoon sa ilog. So you can drink any water from this river. It's a fresh water. Dahil makakainom kayo ng mga alinman tubig dito sa ilog dahil talagang napakalinis po niyan. The truth is, they lost from the ocean. Sa katunayan, sila po'y nawala doon sa karagatan. That's why they thought they are still in the ocean. Kaya iniisip po nila na sila po'y nasa karagatan pa rin. So they couldn't drink any water, even though they are on the fresh water. Kaya wala silang anumang tubig na mainom kahit na nandun na sila sa mismong malinis na tubig. Sometimes we do like this. Kung minsan, ginagawa natin yung bagay na yun. We have a Holy Spirit. Meron na po tayong espiritu. We have a power of God. Meron tayong kapangyarihan ng Diyos. But we don't use this power and we just stumble and depressed and we become hopeless. Kaya hindi po natin ginagamit yun pong kapangyarihan. Ano po nangyayari? Tayo po'y nalulumo, nanghihina, at tayo po'y natitisod. No matter what happens, we have to rely on God. Ano mang mangyari, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Let's look at the Psalm number 42. Punta po tayo sa Aklat ng Mga Awit, chapter 42. Psalm number 42, verse 5. Aklat ng Mga Awit, chapter 42, verse 5. Psalm number 42, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Why are you cast down, O my soul? Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko?
Why are you disquieted within me? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Why are you become hopeless and discouraged? Bakit nawalan ka ng pag-asa at ikaw ay nanghina? God has a power. God is with me. May kapangyarihan ang Diyos, yung Diyos nasa atin. So even though we commit many sins and make a mistake, we still have a hope because God has a power. Kaya kahit gumawa man tayo ng kamalian at maraming mga kasalanan, meron pa rin pag-asa at kapangyarihan sa Diyos. Let's go back to John chapter 5. Balik po tayo sa aklat ng Juan, chapter 5. So, who can get salvation? Sino pong maliligtas? Those who realize they cannot save themselves can get salvation. Yung mga taong nauunawaan nila na hindi nila kayang iligtas yung kanilang buhay ay maliligtas. When they desire to be saved, God help them to get salvation. Kapag ninais po nilang maligtas, tutulungan po sila ng Diyos na maligtas. And only by faith we can get salvation. At sa pamagitan lamang po ng pananampalataya, sila po yung maliligtas. Then verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Jesus said, rise, take up your bed and walk. Sinabi ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Think about this. This person stayed in this place for 38 years. Pag-isipin niyo po ito pong taong ito nananatili doon po sa lugar sa loob ng 38 taon. So he's already comfortable in this place. It's Kaya- really fit to him. Kaya namumuhay na po siya na marangya doon po sa lugar na yon. But Jesus said, rise. Pero sabi ni Jesus, bumangon ka. In John chapter 11, Lazarus died. Doon po sa John chapter 11, namatay po si Lazaro. And Jesus called the Lazarus, Lazarus, come forth. Kaya sinabi po ni Jesucristo kay Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Then this dead Lazarus rose up from the death. At si Lazaro ay siya po'y patay na at siya'y nabuhay mula sa kanyang pagkamatay. So Jesus is only one who can save the people. Si Jesucristo lamang po yung may kaparaanan para po'y maligtas yung mga tao. So Jesus called this sick person, rise and take up your bed and walk. Kaya sinabi po ni Jesus doon po sa lalaki, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Take up your bed, it means this place is not your place anymore. Buhatin mo ang iyong higaan. Ibig sabihin, etong lugar mo ay hindi mo na magiging lugar kailanman. Now what you have to do is walk. It means follow me. Ang bagay na kailangan mo na lang gawin, lumakad, sumunod ka sa akin. When we get salvation by Jesus Christ, our former life is not our life anymore. Pagkatapos na tayong maligtas, yung pong dati nating buhay ay hindi na natin magiging buhay kailanman. Before salvation, we walked to commit a sin. Pagkatapos na tayong maligtas, tayo po'y lumalakad alinsunod sa ating kasalanan. We always work to success. Tayo po'y laging kumikilos o nagpapagal para po maging matagumpay. We always work to enjoy the worldly things. Tayo po'y laging lumalakad para po magkaroon ng kasiyahan dito po sa mundo. But when we get salvation, Jesus said, take up your bed and walk. Pero sabi po ni Jesucristo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. That way is not your way anymore. Yung daan mo ay kailanman, hindi mo na magiging daan. The place to commit a sin is not your place anymore. Ang daan mo na gumagawa ka ng kasalanan, kailanman hindi yan magiging iyo. Cleanse your former life Linisin mo na yung inyong dating pamamaraan and follow me. at sumunod ka sa akin. That's why now we worked to join the fellowship. Ngayon, tayo po'y lumalakad para po makilahok sa mga fellowship. We joined the work of God. Tayo po'y nagjo-join para po sa gawain ng Diyos. We worked to evangelize our people. Tayo po'y kumikilos para maghayag ng ebanghelyo sa mga tao. Let's look at the 1 Peter. Punta po tayo sa unang Pedro. 1 Peter chapter 4, verse 2 and 3. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 2 hanggang verse 3. Verse 2 and 3. The verse 2, would you read first? Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong dalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. And verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan,
pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yes. It's enough to commit a sin before, until we get salvation. Ito'y sapat na gumagawa ka ng kasalanan bago ka maligtas. When we get salvation, that life is not our life anymore. Pagkatapos na tayo maligtas, yung ating dating buhay, hindi na yan kailanman magiging buhay natin. Jesus commands us, take up your bed and walk. Iniutos sa atin ng Diyos na bumangon ka, ibuhatin mo yung iyong higaan at lumakad ka. Before I got salvation, I used to smoke. Pagkatapos na ako po'y maligtas, ako po'y naninigarilyo. I was a heavy smoker. Ako po'y talagang naninigarilyo, adik sa But when we paninigarilyo. got salvation, I cannot go back to my life anymore. Pero pagkatapos na ako po'y maligtas, kailanman hindi na ako bumabalik sa dati kong buhay. Some people used to drink, but when they get salvation, they cannot go back to their life anymore. Yung mga tao, lagi po silang umiinom ng alak, pero pagkatapos na sila po'y maligtas, hindi na po nila kailanman ginagawa po iyon. My uncle was a gangster. Yung aking pong tito ay isang gangster, Then and also he is a gambler. at siya po'y sugarol. Huh? Sugarol. Sugarol. So he earned a lot of money. Kaya siya po'y kumikita ng napakaraming pera. And if he wants, he always change the cars. Kaya kung gugustuhin niya, lagi niyang babaguhin yung kanya pong mga sasakyan. Then when I got salvation, I really want to evangelize and wants to share this true salvation with my uncle. Kaya pagkatapos na ako po yung maligtas, naunawaan ko na gusto ko pa talagang maipahayag yung ebanghelyo sa aking pong tito. So I brought to the recorded Bible seminar and we watch it together. Kaya ako po yung nagdala ng pong recorded na Bible seminar at magkasama po kami nanood. At the time, he wore the underwear, Noong panahon na yon, siya po yung nakasuot lang ng brief. almost almost naked and lie down, and he drank the wine and smoke and Siya- listened the first session. Siya po yung nakahiga habang nanonood, umiinom ng alak at naninigarilyo. And after first session, he said, that's good preaching. At pagkatapos na siya makapanood ng unang session, sinabi niya, napakaganda ng sinabi niya. But whenever he listened the second session, third session, he became more serious. Pero pagkatapos na mapanood niya yung third session at yung fourth session, siya po'y naging seryoso na. He stopped drinking and smoking. Tinanggilan niya na po yung paninigarilyo at And- yung pag-inom ng alak. His position is getting closer to the screen. At yung kanyang posisyon ay talagang humaharap na, lumalapit na doon sa screen. And when he complete the Bible seminar, he smoked and sighed. At pagkatapos na siya po'y maligtas, siya po'y naninigarilyo. And he said, I never seen this kind of greatest love in my life. Pero sinabi po niya na kailanman hindi ako nakarinig na ganitong bagay sa buong buhay ko. From the childhood, I never felt I'm loved. Mula nung pagkabata ko, hindi ako kailanman nakaramdam ng pag-ibig. But I never imagined this much Jesus loves me. Pero hindi ko kailanman naisip na si Jesucristo pala yung umibig sa akin. When he got salvation, even though nobody forced him, he was willing to change. Kaya pagkatapos po na tayo maligtas, walang sino man na nagpipilit sa atin na magbago. So he couldn't go back to his former life. Kaya hindi niya na kailangan bumalik pa sa kanya pong dating So buhay. he gathered his other, what do you call, the co-gangsters. Kaya tinipon niya po yung kanyang mga kaibigan na mga sanggano And he says, I want to quit. at sinabi po niya na gusto ko nang tumigil. Then other people put the knife on the table, and we cannot understand. You work so hard and to reach this position. At yung ibang tao, nilagay po niya yung kanilang mga kutsilyo doon sa harapan niya at sinabi niya na hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Now you can earn a lot of money. Ngayon, napakarami mo ng kinikitang pera. Why do you want to quit? Bakit gusto mo nang umalis? We cannot understand you. Hindi kita maunawaan. But my uncle said, I cannot understand you. Pero sinabi ng kanyang tito, ikaw yung hindi ko maintindihan. Why you don't listen to Bible seminar? Bakit di ka nakikinig ng Bible seminar? If you listen, you can get salvation. Kung makikinig ka, maliligtas ka. He stopped his former life. Tinigilan niya na po talaga yung kanyang dating He buhay. stopped gambling. Tinigilan niya na po yung pagiging sugarol. I know some brothers already stopped sabong.
Yung alam ko, yung ibang mga brother, taligin na lang nila yung pagsasabong. They cannot go back to sabong. Hindi na sila babalik sa They pagsasabong. cannot go back to the sexual sins. Hindi na po sila babalik sa sexual na immoral. They cannot go back to their former bad space. Hindi na po sila kailanman babalik sa dati pang mga kasalanang buhay. Jesus said, take up your bed and walk. Kaya sabi po ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Now we have to follow Jesus. Ngayon, kailangan nating sumunod kay Jesus. We live the new life. Kailangan na nating mabuhay ng bagong buhay. Tama po ba? Let's go back to John chapter 5. Kaya balik tayo sa aklat ng 1, chapter 5. John chapter 5 verse 9 and 10. Doon po sa chapter 5, verse 9 hanggang verse 10. When this man was healed, that was the Sabbath day. Nung naligtas po o gumaling po yung lalaking iyon, ito po yung araw ng Sabat. Verse 9 and 10, would you read? At kaagad gumaling ang lalaki, binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling, ngayon araw ng Sabat at hindi ipinahihintulot na buhatin mo ang iyong higaan. We can see how much evil these Jews are. Kaya nakikita natin dito kung gaano talagang kasama ng mga Hudyo. They are not interested about this man was healed. Hindi sila interesado dito sa taong ito na gumaling siya. They never said, praise the Lord, you are healed. You have been sick for so 10 years, but because of the grace of God, now you are okay. Hindi po nila kailan naman sinabi sa kanya na purihin ang Diyos dahil sa kanya ikaw ay gumaling. Ngayon, gumaling ka na sa iyong karamdaman. They were not interested they didn't have any mercy and love to this sick person. Wala silang kailanman habag at yun pong pag-ibig dito po sa lalaking ito. They only check and judge whether he kept the Sabbath day. Sinusuri lang nila at tinahatulan yung mga taong sumusunod doon po sa araw ng Sabat. So he carried his bed. So they said, now you work in the Sabbath day. Siya po, yung binawhat niya po yung kanyang higaan, sinabi niya, ikaw, hindi mo sinunod yung araw ng Sabat. They knew that Jesus commanded him. That's why they persecute Jesus. Alam nila na inuutos yun ni Jesus, kaya po inusig nila si Jesucristo. The verse 16, would you read? Sa verse 16 po, dahil dito inusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. So, what do you think? Jesus didn't know that is the Sabbath day? Kaya ano po sa tingin ninyo, alam ba ni Jesus na araw yun ng Sabat? Jesus already knew that. Alam na po ni Jesus. But intentionally, even though Jesus could heal this man in another day, intentionally on the Sabbath day, Jesus healed him. Pero sa halip na pagalingin niya yung pong lalaking yun sa ibang araw, sinadya po talaga ni Jesus na pagalingin siya sa araw ng Sabat. Because at that time, all the Jewish people misunderstood what is the Sabbath day. Dahil ng mga panahon na yon, hindi po talaga naunawaan ng mga Hudyo kung ano ba talaga yung kahulugan ng araw ng Sabat. Let's look at the Exodus chapter 20. Punta po tayo sa aklat ng Exodus chapter 20. Exodus chapter 20 verse 8 to 10. Kaya punta po tayo sa aklat ng Exodo chapter 20. Punta po tayo sa verse 8 hanggang verse 10. Would you read? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. And verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang lagat at ang lahat ng naroon. At nagpahinga sa araw, kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Look at this. Tignan niyo po ito. Jesus created the world for 6 days. Nilikha po ni Jesus yung pong mundo sa loob ng 6 na araw. In the 7th day, did I say Jesus? God created the world for 6 days. Nilikha po ng Diyos yung pong mundo sa loob ng 6 na araw. And God
take a rest in the seventh day. At nagpahinga po yung Diyos sa pangpitong araw. So, in the Garden of Eden, actually, there is no Sabbath day. Sa halamanan ng Eden, sa katunayan wala po doon araw ng Sabat. When the Adam and Eve were created, from the beginning, they already entered the rest, Sabbath day. Kaya noong pong nilikha ng Diyos sila Adan at Eva, mula po sa pasimula na yon, wala na pong ayun na po yung araw ng kapahingahan. They didn't need to work, Hindi na nila kailangan magtrabaho, but they committed sin. pero gumawa sila ng kasalanan. That's why, even though God finished all the work of creation, God started to work. Kaya tinapos na po ng Diyos, pagkatapos na tapusin po ng Diyos yung pong paglikha, agad po siyang kumilos pagkatapos po ng What kasalanan. kind of work? Ano pong uri ng trabaho? Work to save people. Yung trabaho po para iligtas yung mga tao. So, God worked, prepared all the work to prepare for Jesus to come to this world. Kaya inihahanda na po ng Diyos lahat ng mga bagay sa kanyang pagpapagal para ihanda sa Jesucristo. And when Jesus came, Jesus said in John chapter 5, my Father have been working, that's why I have been working. Kaya sinabi po ni Jesucristo doon po sa John chapter 5 verse 5, na sinabi po niya Not verse 5, John chapter 5. doon po sa John chapter 5, sinabi po ni Jesus na ang aking Ama ay patuloy sa paggawa, kaya ako'y kailangan patuloy din sa paggawa. It means God still working to save sinners, that's why I'm working. Ibig sabihin, dahil patuloy sa paggawa yung aking Ama, kaya kailangan kong magpatuloy. God cannot take a rest until He save the people. Hindi pwedeng magpahinga yun pong Diyos hanggang sa maligtas yung mga tao. So to show that we don't have true peace and true rest, God command the people to keep the Sabbath day. Kaya maipakita na wala po tayong tunay na kapahingahan at tunay na kapayapaan, kailangan ipakita iyon sa pamagitan ng araw ng Sabat. So for 6 days, you have to work. It means they cannot take a rest. Kaya sa loob po ng 6 na araw, kailangan po nilang magtrabaho, hindi sila pwedeng magpahinga. But finally, in the 7th day, they can take a rest in the Sabbath day. It means finally, through Jesus Christ, we can take a true rest. Kaya pagdating po ng ikapitong araw, kailangan na po nilang magpahinga. Ito po yung ibig sabihin na pagdating po ng ikapitong araw sa panahon ng kay Jesucristo, sila po yung makakapagpahinga na. That's why Jesus said, Jesus is the owner, the Lord of the Sabbath. Kaya sinabi po doon sa Biblia na si Jesus, siya po yung Panginoon ng Sabat. That's why the Colossians chapter 2 says, Sabbath day is just a shadow of Jesus Christ. Kaya sinabi po sa aklat ng Colossus chapter 2, sinabi po na si Jesus, siya po yung anino ng Sabat. So whenever Israel people kept the Sabbath day, they had to realize, like a Sabbath day, one day, through Jesus Christ, they can take a rest. Kaya ginagawa po ng mga Hudyo noon na kapag sila po ay nananatili doon po o sumusunod sa araw ng Sabat, kailangan po nilang magpahinga. Then in Numbers chapter 15, At doon naman po sa bilang na chapter 15, says if some people work in the Sabbath day, they are stoned and killed. kapag ang mga tao gagawa o magtatrabaho sa araw ng Sabat, kailangan silang batuhin at sila'y mamatay. What does it mean? Anong ibig sabihin? In the Sabbath day, they are not supposed to work. Sa araw ng Sabat, hindi po dapat sila magtrabaho. If they work, it means they don't trust this word. Kaya kung sila po ay magtrabaho, ibig sabihin, hindi po sila nananampalataya dito po sa salita. So the Jewish people, actually that meaning is, Jesus already forgave all our sin, but some people still try to work, not believing Jesus. Kaya sa panahon po ni Jesucristo, noon po iniligtas niya yung po mga tao gumagawa pa rin na hindi sila nananampalataya kay Jesus. That is like working in the Sabbath day. Para po itong nagtatrabaho sa araw ng Sabat. Naintindihan po? Yes. So Sabbath day is just a shadow of Jesus Christ. Kaya yung pong araw ng Sabat, ito po'y anino na lamang ni Jesucristo. But Israel people just focusing on whether people work or not in the Sabbath day. Pero yung mga Israelita, sila'y nagtutuon pansin lamang sa mga tao kung sila po'y sumusunod sa araw ng Sabat o hindi. So what do you think? In the pocket,
if they forget to, if they mistakenly they put the needle in the pocket, and when they work in the Sabbath, they thought it is like it's work to carry the needle. Kaya pag-isipan niyo po ito, yung mga tao maglalagay po sila noon pong karayom sa kanila pong damit, sa damit po nila sa dibdib. Kaya kapag sila po ay kikilos o magtatrabaho, para po yung karayom sa kanila pong dibdib na para po yung karayom sa kanila pong dibdib. Naintindihan po? That's why they wear the garment in the Sabbath day having no pocket. Kaya sila po'y gumagawa, sorry po. They wear the garment without pocket, having no pocket in the Sabbath day. Kaya sa araw po ng Sabat, sila po'y nagsusuot ng mga damit na wala pong bulsa. Because if they forget to, if they have a needle in the pocket, they think they work. Dahil kung meron pong karayom doon po sa bulsa na kanilang damit, iniisip po nila na kailangan po nilang magtrabaho. And what do you think? The pressing the button in the elevator is working or not? At pag-isipan niyo po ito, yung pagpindot doon sa pindutan ng elevator, ito po yung isang uri ng pagtatrabaho o The hindi? Jewish people think that is work. Iniisip po ng mga Hudyo na ito po yung isang So pagtatrabaho. in the Sabbath day, not to work, not to press the button, elevator always stop in every floor. Kaya ginawa po ng mga Hudyo para po hindi sila magpindot doon po sa elevator, kaya kada floor, kada palapag, ito po'y bumubukas. But that's not important. Pero hindi po yun mahalaga. The reason why God gave them the Sabbath day is because they realized they don't have a true peace. Ang dahilan kung bakit inilagay po ng Diyos yung pong araw ng Sabat, dahil wala silang tunay na kapayapaan. They have to realize that only by the Jesus Christ they can have the true peace. Kailangan lang po nila maunawaan na sa pamamagitan lamang po ni Hesukristo, magkakaroon sila ng tunay na kapayapaan. But instead of that, they just check and judge people whether they work or not in the Sabbath day. Pero sa halip na ganun yung ginagawa nila, tinitignan po nila yung mga tao kung sinusunod po nila yung araw ng Sabat o hindi. Even these days, many people who attend the church only check whether they keep this rule and the other rule, but they don't know true salvation. Sa mga panahon na to, may mga tao pong pumupunta sa loob ng church para lang po tignan yun pong mga rules sa loob ng church kung ginagawa nila o hindi. They don't know why God gave them the 10 commandments and the law. Hindi po nila nalalaman kung bakit ibinigay ng Diyos sa kanila yung 10 kautusan. That's why they still think by keeping these rules, they think they can go to heaven. But it's not. Only by Jesus Christ, we can get salvation. Kaya iniisip po nila na sa pamamagitan po nitong mga kautusan, sila po'y, kapag gagawa po sila sa pamamagitan ng kautusan o susunod sila sa mga ito, sila po'y mapupunta sa langit, pero hindi po sa pamamagitan lamang po ni Jesucristo. And about Sabbath day, we have to also study this verse 2. Matthew chapter 12, verse 4 to 8. Kaya tungkol po sa araw ng Sabat, kailangan po natin unawain dito po sa aklat ng Mateo chapter 12, verse 4 hanggang 4 to 8. verse 4 hanggang verse 8. Would you read? Babasahin ko po. Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain siya ng tinapay na handog na hindi ipinahihintulot na kainin niya ng mga kasamahan niya, kundi ng mga pari lamang, o hindi pa ninyo nabasa sa kautusan kung paanong sa mga araw ng Sabat ay winalanggalang ng mga pari sa templo ang Sabat at hindi sila nagkasala. Ngunit sinasabi ko sa inyo, isang higit na dakila kaysa templo ang narito. Verse 7, ngunit kung nalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Verse 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. So it means, even though in the Sabbath day, God commanded the Israel people not to work. Ibig sabihin na yung mga tao, sa panahon po nila ng mga Israel, In the Sabbath day, God commanded the Israel people not to work. kaya doon po sa araw ng Sabat, yun po mga Israelita, iniutos nila sa mga tao na huwag pong magtrabaho. But even though there is a Sabbath day, in the temple, the priest worked. Kaya kahit po sa araw ng Sabat, doon po sa loob ng templo mismo, yun po mga pare, sila po yung nagtatrabaho. They didn't stop their work.
even in the Sabbath day. Hindi po nila tinitigil yung kanilang pagtatrabaho kahit po sa araw ng Sabat. So in the temple, they offer the offering and they serve the Lord. Kaya doon po sa loob ng templo, sila po yung nagbibigay ng handog at pinaglilingkuran nila yung pong Diyos. Then Jesus said, here is the man who is greater than temple. Kaya sinabi po ni Jesucristo, may higit pang tao kesa po sa mga pare doon sa loob ng templo. Jesus is greater than temple. Si Jesus ay higit na dakila. So when we get salvation, we are in Jesus and we are priest. Kaya pagkatapos po na tayong maligtas, nasa atin po si Jesucristo at tayo po yung kanyang mga pare. That's why even though we have a rest about our sins and about our salvation, but now we have to work for the Lord until we stand before God. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, kahit meron na po tayong kapahingahan, kailangan pa rin po natin magtrabaho o gumawa para po sa Panginoon. So until Jesus came to this world, the God the Father didn't stop working. Kaya hanggang si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan, yung pong kanyang ama ng Diyos ay nagpapatuloy pa rin po sa paggawa. When Jesus came to this world, He didn't stop His work until He died on the cross. Noong pumarito si Jesus dito po sa sanlibutan, hindi niyo po tinigil yung kanyang pagtatrabaho hanggang sa siya ay naipako doon po sa krus. Now, even though we get the salvation by Jesus Christ, we cannot stop our work until we save our people. Ngayong naligtas na po tayo sa harapan ng Panginoon at sa pamagitan po ni Jesucristo, kailangan hindi po tayo tumigil sa pagtatrabaho sa pagliligtas ng mga kaluluwa. We can have the true rest when we go to our eternal place. Tayo lamang po ay magkakaroon ng tunay na kapahingahan kapag napunta na po tayo sa walang hanggang lugar po natin. Until that time, we have to work for the Lord. Hanggang sa panahon po na yon, kailangan pa rin po nating magpagal para sa Panginoon. Let's look at the last verse, Revelation chapter 14. Punta po tayo sa huling bersikulo sa aklat ng Apocalypse chapter 14. Revelation chapter 14, verse 13. Sa aklat ng Apocalypse chapter 14, verse 13. 13. Apocalypse chapter 14, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Now, God already finished all His work to prepare all the process for Jesus. Ngayon, natapos na po yung paghanda ni Jesucristo, yung kanyang pagpapagal para maihanda kay Jesucristo. Now, Jesus already finished His work. Natapos na rin po ni Jesucristo yung kanyang pagpapagal. And this is our turn to work for the Lord. Ngayon, ito naman po yung panahon natin kung saan dapat tayo magpagal para sa Panginoon. We have to preach the gospel to save our people. Kailangan natin maipangaral yung ebanghelyo para maligtas yung mga tao. We have to keep visiting our brothers and sisters to encourage them. Kailangan natin panatilihin na bisitahin yung mga kapatid para mahimok po sila. We have to work to serve our Lord. Kailangan natin magpagal para po maglingkod sa Panginoon. Then, when will we take a rest? At kailan po tayo magpapahinga? When we go to heaven. Kapag tayo po napunta na sa langit. Tama po ba? When I went to the retreat, even the 1 a.m., very, very late. Pag ako po'y pumupunta doon po sa retreat, kahit yung pong alauna ng umaga, ay talagang napakahuli na. I was so tired and sleepy. Pagod na po ako at inaantok na. But some brothers and sisters still have the fellowship. Pero yung mga kapatid, meron pa rin po silang fellowship. So I asked, you don't sleep? Kaya tinatanong ko po sila, hindi kayo inaantok? Pastor, we can sleep in the heaven. Sinasabi po nila, Pastor, matutulog na lang po kami sa langit. Oh, yes. Are you not tired? Oh, Pastor, we're gonna take a rest in heaven. Hindi ba kayo pagod? Panginoon, magpapahinga na lang kami sa langit. Wow, they are amazing. They are amazing. Kaya nakakamangha po sila. Yes, we're gonna take a true rest in the heaven. But until that time, we have to work hard for the Lord. Makapagpapahinga na po tayo sa langit, pero bago po yung panahon na yon, kailangan po natin magpagal para sa Panginoon. So today we learn the lesson in John chapter 5.
Ngayon, napag-usapan o naunawaan po natin yung tungkol po sa aklat ng 1, chapter 5. Without the help of Holy Spirit, nobody can get salvation. Kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu, walang sino mang maliligtas. Then when we realize we cannot save ourselves and the desire to be saved and because of the faith, we can get salvation. At kapag naunawaan po natin na wala tayong anumang kakayahan na maligtas, at pag may pagnanais po tayo at mayroon po tayong pananampalataya, tayo po yung maliligtas. When we get salvation, God also commands us, rise and take up your bed and walk. Pagkatapos na tayo maligtas, sinabi po ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Now we have to follow Jesus and work for the Lord. Ngayon, kailangan po natin sumunod kay Jesus at kumilos para po sa Kanya. Tama po ba? Tama po ba? Let's pray together. Tayo po yung manalangin na.